Sa isang liblib na sityo sa pusod ng Banawe Rice Terraces, araw-araw maririnig ang tunog na ito. Sa tahanan ni Tatay Himanggo, ang huling panday ng Kambulo. Papunta tayo ngayon sa Barangay Kambulo dito sa Banawe. Dito daw matatagpuan yung isa sa pinakamatandang panday sa Ifugao Province. Kumbaga, yung centuries old na tradisyon ng pagpapanday, buhay pa raw dito sa lugar na ito. Bukod sa kanilang hagdan-hagdang palayan na hinirang bilang World Heritage Site ng UNESCO, kilala rin ang mga sinaunang Ifugao sa kanilang tapang at husay sa pakikidigma, gamit ang kanilang mga bakal na sandata. Kaya naman noong sinaunang panahon, ang mga panday ng bakal ang isa sa pinakanatatangi at importanteng miyembro ng kultura ng mga taga-Cordillera. Gandang umaga po. Tatang Himanggo po, ma'am. Kayo po si Tatay Himanggo? Ako po si Kara. Kara. Opo. Salamat opo. po. Oo. Kamusta po? Ganda. Malakas pa. Medyo. Saan po kayo dito gumagawa? Dito kami. Dito. Ito. Doon pala. Saan ang apoy? Meron din pailagyan yung apoy doon. May lalagyan. Tapos dito ninyo. Yan, ganito. Yan. Siyang nakalanghap ng usok o himanggo sa Ifugao. Ito ang bansag kay Pedro Pinayan, mahigit 50 taon na siyang panday. Puti na ang buhok at bulag na ang isa niyang mata. Pero patuloy siyang gumagawa ng mga itak, kutsilyo at sandata. Totoo ko garud adu garud ti mga ibagang agpandek man ta iramid mo dito yung usaran mi. Iso nga agpanpanday mapipilitan ak nga agpanday. Okay. Urede itoy paramid dito kastoy. Iramid ko. Iso pa'y garud nga panggastos ti dito ubing. Tradisyong minanapa mula sa ating mga ninunong Malay, kaakibat ng kakayahang pagpapanday o paghulma ng bakal ang paghugis nito ng kasaysayan. Bakal na pang-agrikultura, pakikidigma o pangangaso. Ang lahat ng ito hindi makakamit ng mga sinaunang Pilipino kung hindi dahil sa pagkakaroon ng ating mga komunidad ng mga panday. 14 anyos lang si Tatay Himanggo nang matuto siya ng pagpapanday. Naabutan pa niya ang panahong mataas ang tingin ng komunidad sa kanyang mga ninunong gaya niya ay gumagawa rin ng sandata. Pero mabilis itong nagbago nang isa-isang nawalan ng gana sa pagpapanday ang mga kabataan. At si Tatay Himanggo na lang ang naiwan. So, nung bata po ba kayo, mahilig na po ba kayo sa kutsilyo noon? Oo, meron mahilig nga talaga. Maggawa yung ganyan. Kaya isa-isa na lang magpanday dito, wala na. Isa na lang doon. Hindi na magpapanday yung anak yung magpanday. Bakit daw? Hindi ko alam. Hindi na kaya. Matakot daw yung apoy. Sa husay ni Tatay Himanggo, hindi maikakailang primera klase ang kalidad ng mga patalim na kanyang nililikha. Pero hindi biro ang kanyang trabaho. Para makalikha ng ganitong kutsilyo, titiisin mo ang init ng apoy araw-araw sa loob ng 3 linggo o higit pa. Ganito yung mga materyales na ginagamit ng mga panday dito sa Banawe para gumawa sila ng mga itak. Ito actually ay scrap metal. Ito yung nakikita dun sa ilalim ng mga jeep, molye kung tawagin nila. Sino mag-aakala na itong patapong bakal na ito ay pwedeng maging art piece katulad nito?
Ganda, di ba? Itong hinalong na ito, 3 months ginawa ni Tatay Himango. Double-edged blade. Isang sinaunang tradisyon na pinanday sa loob ng mahabang panahon. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.